Samahan biyahe. Game na, game. Dadalhin kita sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Po ang inyong lingkod, Terry Alpa, at tayo po ay magkakasama-sama. Okay, at bago ang lahat, batiin po natin ang ating mga followers and viewers sa apat na sulok ng mundo, lalo na po ang ating mga OFW. At tayo po ay mapapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre po, magandang buhay sa ating pong mga bossing dyan po sa DWDD. Saludo po kami sa inyo at ang ating pong mga masisipag na mga sundalo sa technical side. Salamat po sa inyong mga suporta. Okay, at syempre po kasama natin ang ating partner. Walang iba kundi ang founder ng Bantay at Kasangga ng OFW International. Walang iba kundi si Ka Albert Guanzon. Hello! Hello, founder. Musta na? Bati ka muna. Ayan, si founder ay nasa bandang Mindanao. Kaya malapit na sa Mindanao. Sige, go ahead. Medyo change ka ng lugar. Habang tayo nilihintay na pagkakasaway doon sa Ligao, ay nandito po tayo ngayon sa Ligao. Ayun, nawala. Okay, malayo ang kinaroroonan ni founder. Siya raw ay nasa bandang malapit na raw sa lugar ng Mindanao, lampas ng Bicol. Kasi papunta po siya ng Mindanao. Meron siyang mahalagang misyon para sa kapakanan po ng ating mga OFW, lalo-lalo na po ang Bantay at Kasangga members na talaga pong napakasipag po ng mga yan. Dahil sa apat na sulok ng mundo, sila po ay makikita. Katulad po ng Qatar, Bantay at Kasangga, Qatar Chapter. Hello po sa inyo. Palakpakan po natin ang masisipag na Qatar Chapter. Si founder, ano ba yan? Mag-click ba ulit siya doon sa ating Zoom? Mag-click ulit siya para makapasok. Kay founder, hanap ka na ng magandang lugar, no? Kung saan ay malakas ang signal. Kasi ang layo po niya, no? Nandun po siya sa almost Mindanao na siya. At siya po ay hindi po nakasakay sa by land or by sea. Siya po ay nakasakay sa motor, big bike niya. Kasama ang kanyang baby na si Muhammad. Yan po, kahit po yan ganyan na may siya tatay na nanay pa, pero patuloy po ang kanyang serbisyo sa ating mga kababayang OFW. Yan po, si founding chairman Albert Guanzon. So habang inaantabayan na natin ang ating butihing founder, ay tayo muna po ay magbalita sa ating mga kababayan. Kasi po, ngayon June 12, darating na June 12, yan yung araw ng kalayaan, Independence Day. At marami pong handog sa ating mga kababayan ang ating pong AFP Radio DWDD. Ayan po, ito wag palampasin na tunghayan ang electrifying live performance ni RC Munoz sa darating na Music Kalayaan 2025. Ito po ay gaganapin sa Rizal Park ngayong June 5. Ayan, sa June 5 na po yan, ha. At libre po ang admission. Alam niyo po, ito pong si RC, napakagandang
binibini po nito, no? At ang ating po mga performers ay mga sundalo po natin, mga talented na mga sundalong kababaihan at kalalakihan. Ayan. Tingnan niyo po sa Facebook ko po yung kanyang picture, ano, ni Miss RC. Ayan. Sergeant Ramona Cecilia Munoz, Philippine Air Force. Ayan, singer, actress, and model. Siya po yung inyong mapapanood at mapapakinggan June 5 po sa Luneta po yan. Ayan, ilang araw na lang yan. Ano? At syempre po, meron pa pong isa na alam natin na, ayan, ang isa pa pong performers para po sa Musikalayaan, sabi niya, our rights is our future. Ayan, pagtatanghal para sa kalayaan ng Pilipinas. Ayan po ang talagang ang pogi niya. Si First Lieutenant Ronnie Liang, Philippine Army Reserve. Ayan, talagang mga sila, showbiz sa mga dating nila. Ayan, makikita niyo po yan at marami pa pong mga performers from AFP po. Talagang makikita nyo ang ating mga sundalo, no? Hindi lang pang laban sa gyera, kundi pang musika at pang libangan pa, no? Pang aliw pa. Kasama rin po dyan ang Bapa Seymour PA. Ayan, ito parang choral. Ayan, choral groups, sila, isang malaking grupo. Ayan. Open auditorium po yan sa Rizal Park, sa Manila. Pre-admission po yan. Ayan. Ako, dami, no? Dami nating mga no? Sabi nga, Defender of the Nation, Promoter of Culture, watch out for Bapa in Seymour, Philippine Army Live in Musikalaan 2025. Pre-admission po ito. Ayan. Kayo po ay lilibangin ng ating pong mga sundalo. Ayan, papakita dahil hindi lang po pang-gera, kundi pang-aliw pa. Ayan. At syempre, ayan, troops, latest achievement. Ayan, marami pong matunghayan po kayo dyan. At tabayanan nyo, June 5 po, dyan po sa Rizal Park. Okay. Okay, mukhang di na bumabalik yun. Hindi makabalik ang ating kasamang Albert, Okay. Sige. Habang inaantabayan na natin. Ayan. Founding Chairman Albert Wanson. Pasok na. Layo-layo mo. Alam ko napakalayo mo. Pero antabayanan ka namin. Okay. Magbibigay tayo para tayo po ng mga iba pong balita. Habang inaantabayanan po natin si Founder. Ayan. Founder, dali, maganda ang news mo. Asan ka na? Okay. Ito'y mula po sa Department of Migrant Workers. Philippines to celebrate the 30th Migrant Workers Day with week-long tribute to OFW. Ayan. Ayan, Migrant Workers Day pala, no? Okay, sabi nga po, ang Pilipinas po ay magse-celebrate ng tinatawag na major milestone in labor migration governance bilang sa Department of Migrant Workers. Ito po ay pangungunahan nila ang mahabang selebrasyon, week-long celebration nito, no? 30 years na 38 Migrant Workers Day. Magsisimula po yan, nagsimula na po kahapon, June 2 hanggang June 7, 2025. Ito po ay bilang honor sa mga nagsasakripisyo natin at mga achievement ng ating mga OFW sa buong mundo. Ayan, para po sa inyo yan, sa inyo pong mga sakripisyo at sa inyo pong mga achievements, Para ito po ay handog para sa inyo. At bilang celebration po, ay palalakasin pa po ang para po sa ating mga modern day heroes at makakaasa po na ang DMW po, ang tahanan ng OFW ay patuloy na patuloy ang approach at paniguro na talagang ang proteksyon po ng ating mga OFWs ay talagang magagampanan yung kanilang kasi nga nung mga last yata natin marami pong OFW na talagang
nababiolate po ang kanilang karapatan, naaabuso, hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Kaya ito po talagang para po sa kanila ang Migrant Workers Day na ito. Ang OFW at 30, bayanihan, yan po ay bilang paggunita o pagpaparangal sa 3 dekadang contribution ng ating mga OFW at ang kanilang role bilang isang modernong bayani. Ayan, from migration at sa mga employment overseas na kanila pong mga na-experience dyan. Ayan, napakaganda po niyan, ano. Siyempre po, ito po ay sa guidance and support ng ating Pangulong President Ferdinand Marcos Jr. Ito pong DMW ay hindi po mapapagod na talagang magtrabaho para po sa ating mga OFW, para sa pag-unlad at sa development. Yan po ang purpose ngayon ng ating pong DMW. Kasi nga, itong Migrant Workers Day na ito ay lagi po itong sineselebrate every June 7 yan. Kasi po na-establish po ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 para po kilalanin ang mga contribution ng ating mga modernong bayani, ang ating mga OFW. Kaya po ang DMW ay ini-encourage ang publiko, lalo na po yung mga OFW at sa kanilang pamilya, na tulungan, take part sa mga celebration na ginagawa kasi at saka yung mga pre-service na ino-offer sa buong linggo ng celebration. Ayan, samantalahin niyo po, marami pong pre-services na i-offer ang DMW, no? Hindi lang po sa OFW and family, maging sa ating pong mga kababayan na gustong maka-avail ng service, open po ito. Ito pong activities na ito, isang linggo nga po ito, yun nga po, nagkaroon po ng ribbon cutting, ang 30-year milestone, nagkaroon din ng photo exhibit, ang labor migration governance, nag-launch din po ng National Reintegration Network Service Fair at Balikbayan Bazaar. Ito pong DMWA nag-provide din po ng assistance sa 100 beneficiaries of the livelihood program for OFW. Ayan, nakita nyo ha, avail nyo na yan. At nag-conduct din po ng on-the-spot poster making contest for OFW Children's Club. Ayan, pati mga anak po nila kasali. Nagkaroon ng health and wellness activities, entertainment, ay nandun din po, OFW at ang kanilang pamilya ay talagang na-enjoy at mai-enjoy ang mga selebrasyon na ginagawa. Ito po ay sa DMW Central Office sa Mandaluyong City. At DMW Regional Offices and Migrant Worker Offices ay naganda rin po sila ng mga activities para sa mga OFW at sa kanilang pamilya. Ayan. Ang celebration na ito ay hanggang June 7, Migrant Workers Day na tinatawag. Highlight yung pagpapalakas palalo ng mga benepisyo para sa ating mga OFW. At ang firm commitment ng ating pamahalaan na magkaroon at siguraduhin ang isang better opportunities and protection for OFW and their families. Ayan. I like it, I love I it, like I it. want some more of it. Okay po yung ginagawa nyo, DMW. Pagpapakita ng kahalagahan ng ating mga modernong bayani. 30th anniversary of National Migrant Workers Day, OFW at 30. Bayan, bayani, bayanihan. Ayan po. Dile, 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 yo ale, gal, mile, 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 femay. Okay, meron po mga nagko-comment dito na basahin po natin. Sabi po ng isa nating followers, si MM Subway, the best tribute you can give to OFW is to help
Saudi claimants to get their claims. It's already 10 years since then. Ayan. Ayan po. Ayan, sana napapakinggan tayo para alam po nila yung mga hinaing po ng ating mga kababayang overseas Filipino worker. Ayan. Eto ha, sabi niya, sabi ni Jennifer Diaz, Jack Serrano, ayan, sigurado ka ba, kabayan, na ibibigay? Kung di ka viral, walang kabayan, kaya kawawa tayong mga active na OFW dito sa Saudi. Yan po yung mga hinaing po ng ating mga kabayan na sana po ay mapakinggan po ng ating DMW. Okay, at syempre batiin natin ang ating kaibigan dyan sa DMW, walang iba po kundi si Kuya June Aguilar. Yan, ang masipag po na director ng DMW. Hello, Kuya June Aguilar. Okay, at sabi pa ng isa, ayan, marami po tayong mga kababayan na hindi po nararating ng tulong. Okay, dapat talaga, merong silang way para makakontak, sa ating Department of Migrant Workers. Kasi yung iba hindi alam kung paano. Yung iba naman po hindi active sa Facebook, ay hindi nila naririnig o nababasa. Lalo na po yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa bahay, kasambahay. Minsan talagang wala silang access, 'di ba, sa labas. Kaya hindi nila mapahayag ang kanilang mga damdamin, kanilang mga problema. Sabi naman ng isa, yan po ang problema, sabi ni Orlan. Yan po ang laging problema sa mga job fair. Kadalasan sa Metro Manila. Late pa ang announcement nyo. Paano na yung nasa probinsya? Sana kung andito sa page nyo, mga job orders, ay makapag-apply agad ang maghahanap. Hindi lang umaasa sa job fair na wala namang, yan, basahin natin, wala namang katuturan. Pakiayos ng serbisyo nyo, sana ma-action agad ito. Salamat po. Okay, thank you po sa inyong opinion, Mr. Orlan Almoite. Okay, eto naman po isa, si Lioba. Miss Lioba, sana may mga katotohanan yung mga sinasabi nyo po kasi halos po ng for good ay naririnig ko. Wala sila tulong na nakuha sa OWA. Ang mas siguradong makakakuha ng tulong ay yung mga distress OFW. Paano naman kami pala na maswerte sa mga amo? Umabot na ng 2 dekada. Nakailang rin yun na sa OWA. Kahit isa sa aming na benefits, wala. Kaya parang bang masasabi ko, ginagamit lang kami ng gobyerno para pagkaperahan. At sana lang po ay totoo kayong may maigawa, maipakita ang tulong sa ating mga OFW for good na kahit na may edad na po, ito nga po. Ayan. Okay, para sa iyo, Miss Lioba, marami na pong tayong mga na-suportahang mga OFW. Lalo na po yung hindi na po mga bumalik. Diyan po sila nakakuha po sa OWA ng mga puhunan. Kasi po, isa sa mga benepisyo po ng OWA ay yung mabigyan po kayo ng livelihood para po kayo makapagsimula. Siguro po, kailangan nyo lang pong mag-submit ng kompletong requirements para ma-avail nyo to. Kasi marami po tayong mga kababayan na hindi po kompleto ang requirements. Tapos, biglang sasabihin, wala naman yan, doon lang nangyari dyan. Ang importante po na maibigay nyo ang requirements para talagang makita po o mapatunayan nyo na qualified po kayo na maka-avail po ng mga benefits mula po sa OWA. Lalo na po, kung kayo po ay miyembro ng OWA, mabilis po kayong makakakuha. Ayan. Okay, at meron pa po tayo. Sana maibigay nyo na ang livelihood namin mamaya. Mamaya. Sana maibigay nyo na ang livelihood namin. Kasi po, 7 buwan na po sanang ipagkaloob nyo na. Para sa amin, salamat po, DMW Kalamba. Mula po kay Josie. Okay, naghihintay daw siya ng 7 buwan na. Follow up lang kasi hindi pwedeng
nagpasa ka, hindi mo napapollow up. Siyempre, hindi lang ikaw ang humingi ng tulong, marami po kayo. Kaya hindi po lahat yan maaasikaso. Kailangan may follow up din po. Okay. Mula lang po kay Heidi, paano yung kagaya ko na gusto magtrabaho sa ibang bansa? Kung dyan lang sa Manila ang office nyo, paano sa akin na malayo, nasa probinsya? So, taga Manila lang ang makikinabang. Paano po yan? Nasa probinsya daw siya, gusto niya mag-apply, kaso po ang mga opening ay nandito sa Maynila. So, paano daw ba yan? Okay, ang alam ko, merong mga DMW regional offices. So, i-check mo lang kung saan ang region o DMW office ka malapit. Yan po ang pwede mong gawin. I-google mo kasi lahat po ng lugar dito sa ating mga probinsya, meron pong mga offices ang ating Department of Migrant Workers. Para nga sa mga kaso nyo ng mga taga-probinsya, hindi na kayo kailangan lumuwas ng Manila. Ayan, okay. Ayan, sana nasagot ko yung tanong mo, ha? O, sabi niya, okay, itry ko po. Okay. Yes. Ayan. Siyempre, itong ating tinatalakay ay I like it, I love it, I want some more of it. kasi nakikita natin na nagtatrabaho ang ating Department of Migrants Workers. Basta alam nyo lang po kung paano pumasok sa kanilang website. I-click nyo lang po, i-google nyo lang po ang Department of Migrant Workers. Sabihin nyo kung saan kayong lugar at makikita nyo na po doon yung kanila pong mga posts. Okay. Okay, meron din po tayong okay, may mga tanong ha. Hello po, DMW. True po ba na nag-a-assist kayo ng papuntang Germany and Italy? Okay, mula kay Rain, paki-check mo lang po sa website ng DMW. At makikita nyo dyan kung meron po silang mga pinapupunta sa ibang bansa. Ayan, okay. Ayan. Ito mula po sa Lebanon, si Joanne, pauwiin nyo na yung wards sa MW o Lebanon. Ang tagal na nila. Okay. So, mga OFW to na nandoon ngayon, naka-stack. Okay, so, i-check yan ng ating mga embahada. Yan, pwede sa embassy yan, ano? Pagka ganyang case, pwede po kayo lumapit doon. Okay, sa yung tinatawag nating polo dati, no? Na ngayon po ay Department of Migrant Workers na po siya. Okay. Mula po kay Peli Thomas, dapat isulong naman nila yung panukalang magpensyon ang mga OFW para sa pag matatanda na at di na kayo mag-work abroad. At least may makuha naman silang monthly pension kahit pantawid gutom kung kinakailangan. Ayan, maganda yung suggestion mo, Peli, na ang ating mga OFW ay magkaroon ng pensyon pag matanda na. Pero ang tingin ko, magkakaroon po yan ng parang meron ka rin parang pag-ibig, gano'n, na maghuhulog ka para in case na retired ka na, meron kang matatanggap. Gano'n ang sistema niyan. Okay. Sabi nung isa ni Mary Ann, hindi namin ramdam na may Migrants Day. Ayun po, eto po binabalita ko sa inyo, no, mahabang selebrasyon to. Kaya mararamdaman nyo ito. Ganyan lang, magbasa-basa lang po kayo sa social media. Andyan po lahat yan. Okay. Sana po magbigay na ng livelihood program. Mula kay Jane. Good morning po. Pwede ba mag-ask pag nag-apply ba ng action under medical assistance, ilang buwan bago ma-release yung assistance? Salamat at sana masagot po ang tanong ko. Okay, mag-apply ka ng medical assistance. Depende po yan sa case. At saka, ano naman po, meron pong department doon na sumasagot po niyan, yung inyo pong medical assistance na sinasabi. At depende nga po sa case kung anong klaseng medical assistance ang kailangan nyo po. Meron pong department dyan na pwede pong contact yan. I-google nyo lang po at i-search na Department of Workers, Department of Migrant, DMW Department, tapos research nyo, Medical Assistant Department. Yun, ituturo po kayo kung saan yun. Okay. Mula naman kay Alfredo, sana lang totoo lahat yan.
Kasi mabango lang ang OFW pag nasa labas. Ibig sabihin, habang nasa abroad. Pero pag andito na sa Pinas, wala nang wenta. Katulad ko, 4 years sa Kingdom of Saudi Arabia, walang ipon, puro utang. Sabi nila, pag uwi, may ayuda. Pero nga, sad reality. Ayan. Kaya yan pong sinasabi niyo po, Kuya Alfredo, dapat po, abang kayo ay nasa ibang bansa, bilang OFW, mag-ipon po. Parang kailangan po. Dahil hindi po habang buhay, ay nandyan kayo. Kailangan po talaga mag-ipon. Ako po noon, bilang OFW po ako sa Dubai, ilang taon po ako doon. Talagang nag-iipon ako ng husto. Kasi para alam ko in the future na ako ay uuwi, ay meron akong magagastos. Alam mo, inaalisan ko ang aking sweldo ng $100 buwan-buwan. Kaya nung ako ay umuwi na, okay na. Ako ay nakaipon, nakabili ng aking mga pangarap. Siyempre, kailangan, abang nandun ka sa ibang bansa, ay ikaw din ay magtipid. Okay. Magpaparto tayo, no? Oo, sige. Si Albert ay chairman, si Founder Albert pumapasok. Pero siguro magpaparto na lang tayo, no? Ano na lang. Okay, Chairman, Founder, asan ka ba? Narinig na ang boses mo. Dali, habang may oras tayo, medyo ano ka lang muna. Okay, habang di siya nakapasok, sige po, marami pa pong mga katanungan dito, pero ito'y ating sasagutin. Siguro po sa susunod na lang po programa, kasi importante po ito na nagkakaroon po tayo ng open forum sa ating mga OFW sa 4 na sulok ng mundo para nalalaman po natin ang mga problema nila at napaparating po natin ito sa DMW, sa kanila po problema. Okay, ayan, siguro po pansamantala, tayo magpapalit. May oras pa ba tayo? Meron pa tayong, okay, sige, habang inaano natin ang ating chairman, Founder, di ka talaga makapasok. Kasi nga, ang layo mo yan ang ating malayo siya, hindi natin siya maabot. Hindi makaabot ang signal. Okay, ito pa, ilan na lang ating babasahin, yung pong hindi natin mabasa sa susunod po. Okay, itong babasahin natin, okay. Okay. Saan po ba gaganapin ang job fair? Ayun. Nabanggit ko na po kanina na sa Mandaluyong po, pag nandito kayo sa Metro Manila. Pero kung kayo po ay nasa mga probinsya, may mga regional offices po tayo. Meron din po dyan na gaganapin. Sabi niya, yung mga binigay nyo na link, hindi nabuksan. Ba't ganon? Okay. Pag hindi nyo pa nabubuksan ang link, ibig sabihin po niyan, mahina po ang inyong signal. Yan po yan. Alam nyo na, problema sa ating Pilipinas, ang mahina, mabagal na wifi. Ayun. Ayun ako, ito naman ang hinaing ni Ana. Bakit po ang lakas maka-reject ng mga agency po? Kahit pasok na ban ako sa qualification. Tanong lang kasi nalilito na ako. Kasi sayang yung pagod, effort at mamasahe ko po. Marami na akong napasahang agency. Sabi nila mag-i-email daw pero hindi naman binabasa or mag-reply sa email po. Nako Ana, hindi lang ikaw ang nakaka-experience ng ganyan. Talagang usually po ganyan, kahit na hindi po OFW, basta po mag-a-apply ng work, pag sinabi sa yung tatawagan ka na lang, i-email ka na lang, huwag ka nang umasa. Tuloy-tuloy mo lang ang iyong pag-a-apply at darating din ang swerte. Ganyan talaga po, pag ukol ka na talagang ikaw ay makapag-abroad, alam nyo ako po talaga atang ukol ako maka-abroad. Kasi natutulog lang ako, ginising ako ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, gising, pupunta ka Dubai. Wala akong kaalam-alam na ganon. At nga, nagulat ako na nang pagising ko, pupunta na raw ako abroad. Ang bata-bata ko pa naman ako sa abroad. Kaya, ayun, hindi ko ukol. Hindi naman ako nag-apply. Wala naman akong experience. Kasi, yun nga, ano ka pa lang, bata ka pa. So, anyway,
15 naman pala kaming mga babae, magkakasama, kaya hindi nakakatakot. 15 kaming sabay-sabay na umalis, papuntang Dubai po. Ayan, yan po yung experience natin doon sa Dubai, na nagtrabaho po kaming 15 babae. At yan nga po, yung mga kasamaan ko, namimiss ko na, hindi ko na alam kung nasan sila, mga friends natin yan, hindi natin alam kung mga naging magandang kapalaran nila, kasi meron po ako mga kasama doon na nakapag-asawa po ng Iranian na may-ari ng toy store, at meron nakapag-asawa ng Indians, meron din namang Pilipino. Yan po yung 15 babae na kasama ko. Nasa isang flat po kami, condo, 3rd floor, sa mataas, magkakasama po kami doon. At meron po kaming guard nung panahon na yun. At saka hindi pa po ganun kaano ang kadami ang mga Pilipino nung araw na yun. Anong taon na yun? Konti pa lang po. At ayan po, sana po ay nasagot ko yung mga katanungan, at sa mga susunod po nating mga programa po ay mag-o-open po ulit tayo ng open forum. Ayan po, si Albert, Founder Albert, ay mahabol. Founder, meron na lang po tayong Wala ko natin ha. may 4 minutes na lang po tayo. Siguro, ano na lang, at papasok tayo maya-maya ulit. Okay, ayan. Ayan. Pansamantala na po tayo magpapaalam. Sana po ay nabigyan ko kayo ng mga magagandang balita. Siyempre po, salamat po sa lahat po ng ating followers and viewers. Ito po si Terry Alpa para sa programa Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Maraming salamat po. God bless po.